Masayang araw, mga ka-PL! Abay, usap-usapan po ngayon sa Kamara na di umano, nagbibigay pala mga kababayan ng gantimpala o pabuya sa halagang 1 million pesos. Ha? Sa lahat ng kongresista, abay lalong-lalo na ho mga kababayan, sa mga kongresistang makatamba kapag nakakapagpakontempo sila ng mga staff ng Office of the Vice President. Grabe na, mga kababayan? Hindi na po tama ang paggamit sa kwarta ng ating mga kababayan. Sila po, nilulustay ho nila ang kaba ng bayan. Hindi malayong mangyari, mga kababayan, bago magtapos itong terminong bangag administration, baka nakaluhod na po tayong lahat sa hirap. O eto ho ang video, panoorin po natin si Tito Jason. Sana lamang po ang magpapaliwanag, mga kababayan, at kung paano ito nalaman ni Tito Jason Siyempre, marami siyang mga kaibigan na mga kongresista, mga kababayan, na hanggang ngayon, nakasuporta pa rin sa dating Pangulong Duterte at higit sa lahat, kay BP Sara. Siyempre, hindi naman lahat sa kanila Meron din sa atin, mga kababayan. Maaaring yun, ang nagbulgar dito kay Tito J. Kasi kapag yaong mismong kongresistang yon ang bulgar nito, mayayari siya ni Tamba, mga kababayan. Maraming mawawala sa kanya. Unang-una ang kanyang pondo. Kaya, maaaring lumapit itong kongresistang ito dito kay Tito J at si Tito J na ang nagbunyag. Ito na yung video. Simulan na ho natin. Balikan ko lang itong nangyaring pagdinig kung saan po ay na-cite in contempt ang Chief of Staff ni VP Inday na si Attorney Lopez. Unsa may masulti ni mo, sir, murag dako daw insulto sa mga Pilipino na isang convicted na kriminal na nagkataon ay ngayon ay isang kongresista ang nakapag-cite in contempt sa isang ordinaryong empleyado ng gobyerno na ginagawa lang naman ang kanyang trabaho. Sabi nila, sir, only in the Philippines. Di ba, sinulat ko nga 2 days ago. Baliktad na ang mundo ngayon. Yung mga rebelde na umuusig sa taga-gobyerno, at bukas makalawa, baka yung mga adik na ang muhuli ng mga pulis. Kasi tingnan mo, sa mismong batas ng Kongreso, yung kanilang rules, House rules, wala akong makitang violations to merit a contempt, no? Para dito kay Attorney Lopez. Tingnan mo, sumunod naman siya doon sa Sabina, no? Sinabina siya, dumating siya. Nagpakita siya sa lupo, no? Sa committee. Pinagsumpa siya na magsabi ng katotohanan, nanumpa naman siya. Pagkatapos lahat ng tanong naman sa kanya, sinagot niya ng maayos, malumanay, no? At pagkatapos, wala naman siyang hindi dinalang iniutos. Sabi niya, mga dokumento, dinala naman niya lahat. Tapos, kung sabihin mong sa pagsagot, magaling siya sumagot. No? Magaling na abogado magaling sumagot, malinaw, magalang, wala naman siyang binastos. Tapos pagka may mga nag-a-apologize siya, humingi siya ng dispensa, wala naman siyang ginawang panggugulo, no? Hindi naman siya nagwala katulad ni Ka-Eric na may pasigaw-sigaw. Wala siyang ginagawang ganun, no? Ngayon kung pagbabasihan mo yung section 11 na nakalagay contempt, no? Ito yung rules ng House. Wala pong violations. Ang naging violation lang, ako sa tingin ko, ito ang unang-unang kasalanan niya, mas maganda siya kaysa kay Franz Castro. No? Mas bata siya. Mas matalino siya kaysa kay dun sa nagtatanong. No? Hindi siya iniinsulto kita, Miss Castro, no? Kasi wala po
nowhere in your rules na isa-cite mo in contempt yung resource person mo for simply writing COA o requesting COA, anong tawag nito, nagpadala ka ng sulat. Wala yan sa rules ng House eh. Pagkatapos, ngayon, talagang pinag-isipan ko ito, Admar, Jason, ano? Bakit mainit ang dugo? Mainit ba ang dugo o ano ang motibo? Matunog ang ingay sa House of Representatives sa mga kwentuhan nila, pati sa mga staff na nakakausap natin, na merong pabuya sa sino mang congressman na makakapagpa-contempt sa mga tauhan ni Vice President Sara. Kumbaga parang clickbait, no? At kapag ka nagawa nila yan, meron silang pabuya na 1 milyon. Kaya ang biro ko nga kanina, doon sa mga postings ko, ay, oy, Iska, magpakanton ka naman, ha? Para mabawas-bawasan 1 milyon mo, no? Kasi yun ang kwento eh. I do not know kung katotohanan yan, pero kung panunuorin mo, Jason, yung reaction niya pagkatapos ng session, talagang nagdulukso sa tuwa si Representative Castro nang mapakontempt niya. At ito namang mga congressman na kasama dyan sa lupo, no? Na dapat ay may mga utak sana at may pinag-aralan, wala man lang nag-object doon sa recommendation to cite her in contempt. No? Because certainly, I will not be surprised kung isang araw, Biyernes bukas, baka maglabas ng injunction ng Supreme Court or ang Court of Appeals. Dahil ito'y perfect example ng abuso. Abuso ng Kongreso sa paggamit ng contempt power. No? And it should not be allowed. No? Yun nga, ironic na yung nagpa-contempt, yung nagpakulong, dapat nakakulong. Kaya lang, sa ilalim ng ating umiiral na batas, kahit na convicted ka, kapag ikaw ay nag-file ng appeal, no, for review sa iyong desisyon doon sa conviction ng lower court, which is the Regional Trial Court of Tagum, doon sa kaso niyang human trafficking and child abuse, na may parusang, mabigat yung parusa ron, ha? Ang alam ko, hindi maigsim pagkakakulong. Kaya silang dalawa ni Kasator ay nag-appeal, no? Kaya marami nagtatanong, bakit nandiyan pa yan? Kasi nakapiyansa siya. Nakapagpiyansa siya para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Pero siya po ay convicted ng kriminal dyan sa Regional Trial Court ng Tagum City. O, kita nyo na, mga kababayan, naglulumundag sa tuwa si Franz Castro. Siyempre, 1 million yan eh. Noong mga nakaraang araw, mga kababayan, staff din ng Office of the Vice President, 3 ang naipakontempt. So, kung sino man yung nagpakontempt noon, abay, 3 milyon. Kada ulo daw yan, mga kababayan eh. Maliwanag. Nakausap ni Tito J, mga kababayan ng staff o mga staff dyan sa Kongreso. May mga kakilala pa rin yan hanggang ngayon eh. Maraming mga kaibigan, mga kongresista itong si Tito J na mga DDS din, mga kababayan. Maliban pa dyan sa gantimpala na ginagawa ngayon nila dyan, mga kababayan, yung nakaraang pagdinig sa di umano'y EJK at War on Drugs ng dating Pangulong Duterte, ganun din ang ginawa nila. Sa kung sino man din ang makakapagpapikon sa dating Pangulong Duterte, may gantimpala din 1 milyon. Ayan! Grabe! Kanyan po nila nilulustay ang kaba ng bayan, mga kababayan. Pinaglalaruan lang ho nila ang pera natin. Imbis na ibigay na lang ito, idagdag na lang sa pondo ng OBP dahil pilit po nilang
tinatapyasan ang pondo ng OBP na marami namang nagagawa kaysa sa kanila at pinagbibintangan pa na duplicate lang daw ang ginagawa ng OBP sa DSWD. Kumbaga para bang tutol sila kapag gumawa ng mabuti ang OBP. Tinapyasan nila ng pondo. Imbis na ibigay na lang yung doon. Pero sila ho, mga kababayan, ang yumayaman eh. Ang tayo, naghihirap pa rin eh. Kaya hindi malayang mangyari na kapag ka natapos ni Bangag ang kanyang administration, mahaba pa ito, no? Meron pang 3 taon, nakaluhod na ho tayo sa hirap. Ano pong masasabi niyo tungkol dyan? Paki-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.